Alam ko guys na minsan pag bibisita kayo sa inyong mga Facebook groups ay may nakikita kayo na parang nagbebenta ng YouTube channel doon. So dito guys sa vlog na to pag-uusapan natin yung positive at negative ng pagbili ng isang YouTube channel. And dito sa vlog na to guys pag-uusapan din natin yung mga possibility na pwedeng mangyari sa inyo as a content creator pagka nag-stick kayo sa ganitong sistema nyo. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So ngayon guys, mag-focus muna tayo dun sa cons or dun sa consequences no once na kayo ay bumili ng isang YouTube channel. So syempre guys, yung una is waste of money. Alam naman natin guys na sa YouTube ay libre lang gumawa ng YouTube channel, especially madali lang naman gumawa ng Google accounts. So para sa akin guys, walang reason para bumili kayo ng YouTube channel, no? Kasi dito guys, hindi nyo masusundan yung paglago ng YouTube channel na yon. And at the same time, syempre dahil nga iba yung may-ari ng channel na yon, hindi ka mag-grow as a content creator. Iba pa rin kasi yung feeling na ikaw mismo yung gumawa simula sa zero hanggang sa mapalago mo yung channel. So para sa akin guys, una, isayang lang yung pera nyo pagka bumili kayo ng mga YouTube channel. So yung pangalawa guys, no, maaaring mag-shift yung algorithm ng video, no, or yung tinatawag natin na shifting of video algorithm. Kasi guys, for sure yung channel na bibilhin nyo is meron na yung mga videos, okay? So ngayon, gusto mo lang bumili kasi nakita mo na madaming subscribers without thinking na makaka-apekto siya sa algorithm ng mga magiging videos mo. Ang ibig ko sabihin guys, kung nagbabala kayo gumawa ng content na sarili nyo doon sa videos, so may iba yung algorithm niya. So kumbaga yung mga subscriber dati nung video na yun is magtataka bakit gano'n na yung videos na ina-upload ng may-ari without knowing na binili na ng iba yung channel na pinapanooran nila dati. So para sa akin guys, yun yung isa sa pwedeng maging consequence pagka bumili kayo ng YouTube channel at hindi nyo talaga pinaghirapan. So actually guys, sobrang daming nakaka-apekto sa algorithm ng videos, lalo na syempre nakilala yung video na yon sa ganong klaseng niche. Tapos one day bigla na lang mababago. So kumbaga guys, sobrang parang like for example gumawa ka ng 10 tama tapos bigla kang nag-ship. So nagkaroon ka ng sablay. So dun sa sablay na yun guys, magkakaroon yung impression yung viewers na bakit kaya ganito na yung ina-upload ng channel na to. So dati quality. So dati ganitong niche. Ngayon bakit nagkaganto? So nandun agad na parang nagtataka yung mga viewers ng channel na yon na bakit parang nag-iba yung niche nung channel. Which is hindi nila alam na pinagbenta na pala nung totoong may-ari yung channel na yon at ikaw ang bumili. And then nung binili mo siya, nag-upload ka ng videos na gusto mo dahil trip mo lang. Diba? So yun yung isa sa mga pwede maging consequence talaga guys pagka bumili kayo ng channel na hindi nyo pinaghirapan. So yung pangatlo guys, ito yung ayaw na ayaw kung ma-experience nyo is magkaroon kayo ng ganitong mindset. Ito yung tinatawag ko na shortcut mindset. So from the word shortcut guys, kasi nga dahil nandun yung pag-iisip mo or nandun yung thinking mo na uy, pwede naman palang ganito na lang, may pera naman ako so bibili na lang ako ng mga channel na gusto ko. Total, para hindi ko na din paghirapan. So yun yung ayaw ko na itanim nyo sa utak nyo guys na porke may pera kayo is lagi tayong nandun sa shortcut mindset. Kasi ang gusto kasi natin mangyari dito bilang isang content creator ay natututo ka dun sa experience mo. Hindi dahil dun sa meron kang pera is dadaanin mo na lang lahat sa shortcut. Ito kasi yung mahirap sa ibang content creators na nagsisimula pa lang sa YouTube na porke meron sila ng ganitong bagay is kala nila makukuha nila agad without knowing na bago mo makuha ang isang bagay lalo na dito sa YouTube is kailangan mo talagang aralin lahat. Okay? So kumbaga guys, iwasan nyo yung ganong mindset lalo na for sure makaka-apekto siya sa inyo in the long run bilang isang content creator. So kasi guys, para sa akin bilang content creator na ilang taon na din dito sa YouTube is iba pa rin talaga yung hinuhubog ka ng experience mo sa paggawa ng content, sa editing. Ako nga guys, aminado naman ako na hindi ako ganun kagaling sa editing. Pero hanggat maaari guys, sumahanap ako sa sarili ko bilang content creator kung ano ba yung pwede kong i-improve sa akin. So kumbaga, yung shortcut mindset na sinasabi ko sa inyo guys, never ko siyang inadapt. So that's why mas okay ako dun sa long process kasi alam ko, dun ko makikita yung tinatawag natin na long-term success kasi hindi lang yung channel ko yung nag-grow, pati rin ako. No, kumbaga mismo ako din bilang isang content creator. So yung pang-apat guys, ito mag-ingat kayo dito, no? So dahil nga binili mo lang yung YouTube channel, hindi sa'yo yung channel, so laging nasa risk yung security
ng YouTube channel na binili mo. Kasi guys, sobrang daming information, sobrang daming private info na kailangan mong malaman kung bibili ka ng channel. Doon pa lang sa email, doon pa lang sa password na ginamit, and then sabihin natin kung monetize yung channel, yung Google AdSense. So para sa akin guys, laging nasa risk. Kasi ito yung iniisip ko, paano kung bumili ka ng YouTube channel and then sabihin natin na nag-succeed ka doon sa channel na yun. Kumbaga talagang na-maintain mo yung algorithm ng video, sinundan mo lang yung content. So kumbaga may ganun kasing content creator na madiskarte sila. So tinutuloy lang nila yung content nung content creator na pinagbilhan nila ng channel. So meaning, paano kung dumating yung time na nag-grow yung channel, na-maintain mo yung magandang algorithm ng channel, and then one day, nagulat ka na lang na hindi mo na mabuksan or hindi mo na ma-access yung YouTube channel na yon. So maaaring binawi nung may-ari, so nakita niya kasi na parang may improvement na, and then wala kang magagawa doon kasi hindi kayo nagkaroon ng proper transaction, especially about doon sa private information na dapat alam mo simula doon sa two-step verification para hindi niya na mabawi yung channel na yon. So kaya ako guys, hindi ko talaga nire-recommend yan, lalo na yung mga mahilig bumili ng YouTube channel kasi guys, talamakin sa mga Facebook group. At ang isip ko kasi dyan guys, wala namang magbebenta kung walang bumibili. So ibig sabihin, may bumibili talaga, di ba? So hindi naman mangangahas magbenta ng mga channels yung ibang content creator na yan kung walang buyer eh. Kaya sa akin guys, para sa akin, wag nyo nang subukan kasi laging nasa risk yung tinatawag natin na security ng channel, no? Mapa dun sa password, dun sa email nyo. So para sa akin guys, ang hirap gumawa ng content lalo na kung nag-aalala ka sa status ng channel mo na baka one day ma-hack siya. So ayaw naman natin ma-experience yun, di ba? So mas maganda talaga na habang nandito tayo sa journey natin sa YouTube is nag-enjoy lang tayo, wala tayong inaalala. And at the same time, alam natin na safe talaga yung channel natin. So guys, kanina kung nabanggit ko yung tinatawag natin na shortcut mindset, so dito guys, medyo related siya. So dahil nga nandun kasi tinatawag natin na shortcut mindset is meron kang tinatawag na short-term success. So pag sinabi kong short-term success guys, ito yung madalas na mindset ng mga bago sa YouTube na ang gusto lang nila, kaya sila bumibili ng mga channel is gusto lang nila na magkaroon ng madaming subscribers. Kumbaga gusto lang nila. Sabihin natin trip lang talaga nila bumili ng YouTube channel. Kumbaga wala silang tinatawag na long-term success kasi para sa akin yung long-term success as a content creator, hindi lang yung channel na mag-grow. So dapat ikaw rin. So biruin mo wala kang experience sa YouTube tapos bibili ka lang ng YouTube channel kasi gusto mo. Kasi na-motivate ka lang dun sa content creator or sabihin natin sa kakilala mo na may YouTube channel so parang naiinggit ka lang so that's why bumili ka ng YouTube channel. And then eventually habang tumatagal napapansin mo na parang wala din namang sense or sabihin natin na hindi ka rin nag-grow bilang isang content creator kasi at the first place, short-term success lang ang gusto mo. Ang gusto mo lang magkaroon ka ng subscribers and then in the long run, wala ka naman palang plano dun sa YouTube channel na binili mo. So para sa akin guys, related siya dun sa una which is sayang lang yung pera nyo. Kung bibili kayo ng YouTube channel na wala naman kayong tinatawag na long-term success or sabihin natin wala naman pala talaga kayong plano maging isang content creator. So para sa akin guys, iwasan nyo yung ganung mindset, no? Yung shortcut mindset and at the same time, huwag kayo magsayang ng pera at yung dinidiscuss natin ngayon, yung tinatawag natin na short-term success. Sa vlogging guys, lagi nyong iisipin na yung tinatawag natin na long-term success which is ito yung dapat talagang pinaghihirapan nyo, no? Kasi madami sa atin ang lagi nating iniisip na dapat madali lang lahat. Dapat kung kaya niya, kaya ko rin. Hindi po ganun guys, hindi ganun gumagana ang YouTube. Kumbaga guys, naandun na tayo sa term na yes, willing naman tayo mag-support sa isa't isa, pero may mga napapansin pa rin kasi akong comment guys sa aking mga videos na alam niyo yun, sila yung nag-i-initiate ng sub for sub or sabihin natin follow to follow, which is ang purpose kasi natin guys dito sa YouTube is para imulat ko yung mga mata nyo na hindi rin effective yung ganong ginagawa nyo guys. Ako naman guys, nagpapaalala lang, so nasa sa inyo naman yun guys kung susundin nyo pa rin. Okay? So yung pang-anim guys, para sa akin is maaaring hindi ka magkaroon ng sarili mong branding. So sobrang hirap kasing i-maintain ng algorithm ng mga videos ng isang channel lalo na kung hindi naman sa'yo. Kasi may sariling way or may sariling diskarte yung may-ari ng channel kung paano niya i-showcase yung content na meron siya. So meaning guys, maninibago yung mga viewers niya or sabihin natin yung mga current subscribers ng channel na yon nung ikaw na yung may-ari kasi iba na yung paraan mo kung paano ka mag-vlog. And sabihin natin, nakita nila yung may-ari dati and eventually magpapakita ka dun sa video so magtataka sila. So bakit ikaw na yung nandun? So dun pa lang guys, malaking turn off na para dun sa mga viewers na bago yung may-ari ng channel. At eventually, hindi maapektuhan ito yung totoong may-ari. Ikaw ang maapektuhan ito.
Okay? Kasi parang susugal kayo dyan guys. Hindi nyo sigurado kung ano yung mangyayari doon sa channel na binili nyo, and at the same time, ikaw bilang isang content creator, hindi ka sigurado dun sa brand na gagawin mo. Kasi para sa akin, hindi ka naman bibili ng channel kung wala kang plano. So mahalaga talaga guys na meron kayong plano bilang isang content creator. Kasi kung may plano ka, ang una mong iisipin, hindi mo kailangan bumili ng channel eh. Ang kailangan mo, malinis na channel, kung paano mo siya sisimulan. Kasi kumbaga planchado na yung plano mo. So meaning from the start, alam mo na yung brand na kung ano yung magiging niche mo, kung ano yung magiging channel mo. So kumbaga para sa akin guys, sobrang laking sablay nun, yung bibili ka ng channel tapos balak mo magkaroon ka ng sariling branding. So hindi rin siya makakatulong guys. So that's why malaki yung potential na hindi ka magkaroon ng sariling branding. Kasi nga yung channel na yon is nakilala doon sa ganong niche. And then ikaw, itatransform mo siya doon sa gusto mong niche, which is sobrang imposible guys. Kasi magugulo lang din yung algorithm. Katulad nung sinabi ko doon sa pangalawa, yung shifting of video algorithm. So makaka-apekto siya sa'yo. Yung pampito naman guys, magtataka kayo kung bakit binebenta niya yung YouTube channel. So yes, nakita nyo na sobrang daming subscribers. And then eventually guys, madidiscover nyo na yung palang mga subscriber ng channel na yon, yung tinatawag natin na mga peak subscribers, no? So madalas ng peak subscriber guys, ito yung galing sa dummy accounts. So kumbaga gumawa ng madaming dummy accounts yung may-ari ng channel, or sabihin natin ang galing siya dun sa tinatawag natin na YouTube boosting, or maaring galing siya dun sa fake engagement. Okay? Kasi guys, alam nyo ba na dito sa YouTube is sobrang dami mga website na ganyan na kung saan kung gusto mong padamihin yung subscriber mo is pwede mo siyang gawin ng sarili mo. Okay? Pero kasi guys, para sa akin is yung mga nagbebenta ng YouTube channel, una ang reason ng mga yan, it's either wala na talagang pera or kailangan nila emergency. Pangalawa, wala silang pakialam dun sa YouTube channel kasi mga fake subscribers lang naman. Kasi ito guys ang iisipin nyo, no? Bakit nila ibebenta yung YouTube channel na yon kung may mga subscriber at viewers? Kung ipagbili nila yung YouTube channel na yon, maaari din naman nilang kitain yung presyo or yung magiging sale ng YouTube channel nila. So yung ibig sabihin guys, dapat nandun agad yung pag-iisip nyo, or dapat magtataka kayo na bakit kaya binebenta nito yung YouTube channel niya kung pwede naman siyang kumita sa YouTube. Kung legit viewers naman yung subscribers niya. So most likely guys, ganun yung ginagawa ng iba na parang binubus nila yung subscribers para makita lang na madaming subscribers, but eventually pag tinignan niyo yung videos, wala silang views. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo guys na dito sa YouTube dapat mapagmasid din kayo. Dapat mapagmatsyag din kayo dun sa mga papanooran nyo ng videos. Kasi mostly ng iba guys, ginagawa nilang palamuti or pang display lang yung subscribers nila. So ako guys, madami din nagsasabi sa akin, ikaw nga DJ, nasa 50,000 na yung subscriber mo. Tapos yung views mo konti lang. Para sa akin guys, hindi siya konti eh. Kasi nandito na tayo sa ratio natin dun sa mga uploads natin. Umaabot na naman tayo ng 1,000 views. Which is para sa akin guys hindi ko alam sa standard nyo. Para sa akin guys, hindi na siya masama. Kasi kung ikukumpara nyo siya sa iba, na yung iba nga nasa 50,000 to 100,000 subscribers, pero kung pupunta kayo dun sa videos nila, hindi man lang umaabot ng 100 views. So para sa akin guys, yung performance ng videos ko, hindi na siya masama. Lalo na kung itutuloy-tuloy natin kasi madaming ganyan lalo na yung mga bashers ng channel, no? So hindi naman natin maiwasan yan. Pero yung point ko lang dito guys is para sa akin sobrang nonsense talaga na kung bibili kayo ng channel, lalo na kung may nag-aalok sa inyo tapos yung iba sa inyo natutukso na bumili ng channel dahil nakita nyo na madaming subscribers. Para sa akin guys, wag na wag nyo susubukan. Okay, kasi katulad nung sinabi ko dun sa una guys, magsasayang lang kayo ng pera. So yung pangwalo guys, tingin ko ito na yung pinakahuli, no? Na laging nasa risk yung channel nyo at pwedeng magkaroon ito ng tinatawag natin na channel violation, or worse is ma-terminate pa yung channel na binili nyo. So madami nagsasabi na DJ May okay lang naman daw na bumili ng YouTube channel, so hindi naman siya against sa YouTube. So guys, meron tayong ipapakita dito na description. Ito ay based sa YouTube, no? So madami na silang channel na terminate dahil sa ganitong klaseng engagement. So meaning dahil sa ganitong klaseng transaction is may mga nakakalusot at may mga hindi. So meaning ng ganun guys, laging nasa risk yung channel na yon. So kumbaga guys, wag mo nang isugal kung ano yung ginagawa mo dun sa channel kasi mamaya naghirap ka din doon even though binili mo yung channel and eventually one day ma-terminate na lang bigla. So kumbaga guys, ang sa akin lang guys is sobrang laki ng risk na ma-terminate yung channel na yon, lalo na pagka may evidence or may nag-report sa inyo na yung channel na yon na hindi naman talaga sa inyo. Kasi guys, may mga ganyan tayong viewers sa YouTube. Pagka ni-report nila yung video or ni-report nila yung channel is hindi maiiwasan na si YouTube mismo i-re-review niya yung video na ni-report or yung channel mismo. Kasi katulad nung sinabi ko sa mga vlogs ko before guys, na sa YouTube
is dalawang klase yung nagre-review ng channel natin at ng mga videos natin. Yung una is yung computerized or sabihin natin yung AI reviewer, which is parang ito yung computerized system ng YouTube. Dito nalalaman niya kung pasok ba sa guidelines yung videos mo or sabihin natin wala kang nilalabag sa copyright. So yung pangalawa guys, yung tinatawag natin na human reviewer. So ito yung mga totoong tao, sabihin natin representative ni YouTube na nagche-check ng videos and channel natin individually. So meaning guys, iniisa-isa nila yan. Kaya dun sa mga nagsasabi na okay lang bumili, wala namang risk, hindi nyo masasabi guys hanggat hindi nangyayari sa inyo. Pero syempre tayo guys, nagbe-base lang tayo sa mga information na mabasa natin, and syempre ito namang mga information na to is 80 to 100% legit kasi hindi naman yan ipapublish sa Google kung hindi legit yan. Okay? So para sa akin guys is wag nyo nang subukan. So DJMA, nasabi mo na lahat ng cons or yung negative effects sa aming mga content creator once na bumili kami ng channel. DJ, ano naman yung pros or sabihin natin yung mga positive impact sa amin once na bumili kami ng channel? Actually dito guys, isa lang ang may share ko sa inyo. Sa lahat talagang inisip ko kung ano yon. Yung nag-iisa na yun guys is yung tinatawag natin na easy access doon sa mga audience ng channel na yon. So meaning guys, dahil nga may viewers or sabihin natin may subscriber na yung channel na yon is easy access na lang siya. So any content na ilagay mo doon sa channel na binili mo is may chance na i-recommend siya doon sa mga subscribers ng channel. But ito nga yung sinasabi ko guys na nabanggit natin kanina doon sa cons, doon sa shifting of video algorithm is dito mo malalaman guys kung yung performance ng channel na yon ay bababa nung ikaw na yung may-ari. So meaning guys, para sa akin, hindi rin siya magiging magandang epekto para sa inyo. Kasi dahil dito, for sure, madedemotivate kayo, mapagkukumpara nyo yung performance ng video dati sa ngayon. So dahil ikaw na yung may-ari. So ang tendency, dahil nakita nyo na mas bumababa yung viewership or sabihin natin na parang wala nang tumatangkilik dun sa mga videos na ina-upload nung channel na binili mo, which is ikaw na yung may-ari. So for sure guys, tatama din ka din. So ganun naman madalas yung nangyayari sa YouTube. Kaya naman tumitigil ang content creator kasi walang improvement ang views. Walang improvement ng subscribers, natutulog yung analytics. Pag sinabi kong natutulog yung analytics guys, hindi na umaangat, no? Miski yung views, watch hour, subscribers. So in the long run guys, tinatamad na sila. It's either hindi na sila mag-upload sa YouTube or lilipat sila ng ibang platform like sa Facebook or sa TikTok. So yun lang naman guys yung gusto kong i-share sa inyo. Alam ko guys, medyo matagal tayong walang upload. So almost 5 days kung hindi ako nagkakamali. At ayun guys, talagang sinisikap kong magbigay sa inyo ng mga bagong content. Alam ko guys na makakatulong sa inyo na imulat nyo yung sarili nyo bilang isang content creator kasi sobrang daming tukso sa social media na maaaring kagatin nyo or maaaring gawin nyo. So that's why tayo bilang content creator na nandito tayo sa ganitong klaseng niche is ginagawa ko yung best ko guys para imulat kayo na wag nyo nang subukan yung mga bagay na alam nyong lalabag kayo sa guidelines ng YouTube kasi in the long run, dahil nga yung target mo is yung tinatawag natin na long-term success, isayaw naman natin na mapahama kayo. So that's why lagi tayo nandito para ipaalala sa inyo yung tama at mali na pwede nyong gawin sa YouTube. And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog na to, don't forget to subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. And shoutout pala sa mga viewers natin na always nagko-comment sa mga videos natin guys. Alam nyo guys, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo dun sa mga grabe din sumuporta sa mga videos natin lately kasi natutuwa lang ako dun sa algorithm ng mga videos ko ngayon. So always na tayo umaabot ng 1,000 views. So para sa akin guys, kasi sa YouTube, minsan hindi naman lagi mataas ang views. So minsan mataas. So kumbaga parang sa business. So not all the time mabili yung produkto mo. So may mga time naman na malakas ang benta mo. So para sa akin guys, ganun din si YouTube. Kaya ang pinakang success dito sa YouTube para sa akin guys is kung hindi kayo titigil. So kumbaga ang pinakang success sa akin guys is kung tuloy-tuloy lang yung pag-create nyo ng content na gusto nyo at masaya kayo. And at the same time guys, syempre nandun yung quality, entertaining factor. Lagi ko naman binabanggit yan guys, no? So dapat lagi nandun yung entertainment, yung quality ng video, yung information. So alam mo yun na makakatulong sa mga viewers nyo. So yun lang naman guys, maraming salamat. And kung sa tingin nyo guys na medyo nabitin kayo sa vlog natin na ito, so pwede nyo naman panoodin yung dalawang vlog na ipapakita ko dito sa screen and hopefully makatulong siya sa inyo. Sa mga viewers natin dito sa Pilipinas at sa mga viewers natin na nasa abroad, no? So sana makatulong sa inyo ito. So yun lang naman guys, see you po sa ating next vlog.